Partner, nakakita ka na ba ng mga pulis na membro ng PNP Highway Patrol Group o SPG? Oo, sila yung may malaking sombrero at naka-boots. Madalas ko sila makita na nakasakay sa malaking motor at kung minsan naman nasa patrol car. Tama ka dyan. At sila yung tinataguriang Guardian of the Highways o tagapagbantay sa mga pangunahing lansangan at sila rin ang unit na PNP na responsable upang tugunan ang problema ng carnapping at carjacking sa bansa. Kaya naman para sa episode natin ngayon, alamin natin sa HPG ang mga paraan na ginagawa nila upang mabawasan ang mga kaso ng carnapping. Mahalagang alamin din natin ang ilang modus ng mga carnappers sa pambibiktima. At para naman sa nagbabalak bumili ng second-hand na sasakyan upang masiguradong hindi nakaw ang mapunta sa inyo, manghingi tayo ng tips mula sa SPG at alamin natin ang mga dapat isalang-alang sa tuwing bibili ng segunda manong sasakyan. Ito po ang serbisyong makatotohanan para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service. Kumpara sa mga nagdaang taon, malaki ang ibinaba ng mga kaso ng carnapping sa buong bansa. Ano nga ba ang mga anti-carnapping campaign ang ipinatutupad ng HPG at paano ba nila binabantayan ang mga pangunahing lansangan? Panoorin niyo po. Ang Highway Patrol Group ay tinagurian bilang Guardians of the Highway na responsableng unit ng Philippine National Police na tumutugon at nagbibigay ng aksyon sa mga krimen at usapin na may kinalaman sa mga motor vehicles. May tuturing na matatag na grupo na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy sa pagbibigay ng mabilis at serbisyong makatotohanan para sa taong bayan. Kung ating babalikan at sasariwain ang kasaysayan nito, bago pa man naging ganap na Highway Patrol Group, ito ay dumaan sa iba't ibang pangalan at pagbabago. Noong December 6, 1954, ito ay nagsimula bilang Traffic Control Group o TCG ayon sa bisa ng General Order No. 535 na inisyu ng General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines bilang direktang nasa pangangalaga ng Philippine Constabulary. Dahil sa lumalawak ang saklaw ng kanilang tungkulin at mga responsibilidad, kasabay nito ay ang pagbabago hindi lang sa kanilang pangalan, kundi maging sa organizational structure. Mula sa pangalan nitong Traffic Control and Anti-Carnapping Group o TRAG, ito ay napalitan ng pangalan noong January 15, 1972 bilang Constabulary Highway Patrol Group o CHPG na bukod sa pagpapatupad ng mga kampanya para sa ligtas na trapiko, ito rin ay naglalayo na magsagawa ng mga operasyon kontra carnapping, hijacking, hold-ups at pagbibigay ng tulong upang masugpo at imbestigahan ang mga krimen na nangyayari sa mga pangunahing lansangan na sangkot ang paggamit ng mga sasakyan. Noong 1991, taon na kung saan ang Philippine National Police ay nabuo mula sa pinagsamang Philippine Constabulary at Integrated National Police, ang CHPG ay napalitan ng panibagong pangalan na Traffic Management Command. Sa bisa naman ng Traffic Safety Act of 1996, ito ay muling napalitan at naging Traffic Management Group o TMG. At noong May 5, 2008,
Ang Traffic Management Group ay muling binago ang pangalan bilang Highway Patrol Group o HPG na hanggang sa ngayon ay dala at namamayagpag sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at patuloy sa pagsugpo ng kriminalidad. Sa kasalukuyan, ang HPG sa kanilang ika-58 taon ng paglilingkod ay binubuo ng mga mahuhusay na mga kawani nito na pinangungunahan ng kanilang magaling na director na si Police Chief Superintendent Arazad P. Subong na masigasig at agresibo sa pamumuno ng buong opisina at sa 17 Regional Highway Patrol Unit sa buong Pilipinas. Mahigpit na nasusubaybayan ng bawat hepe ng Regional Highway Patrol Unit ang kanilang mga lugar na nasaasakupan sa pagpapatupad ng mga batas na aayon sa mandato, partikular sa Anti-Criminality Campaign against carnapping groups, hijacking and highway robbery groups, and motorcycle riding suspects. Kaya naman, hindi maitatanggi ang kanilang kapansin-pansin na notable and significant accomplishments na tunay na sumasalamin sa kanilang pagiging guardians of the highway. Base sa mandato ng aming grupo, ang malaki ang binaba ng carnapping namin ngayong taon. No? If you will compare it last year, 61% ang ibinaba, no? Dating mga 50% nung last year, nung the same period as of January to May of 2012 as compared to 2013 ngayon. Ito ay sinuportahan ng mga datos na magpapatunay sa pagiging epektibo ng kanilang mga programa at kampanya alinsunod na rin sa kanilang direktor. Yung aming director, si Police Chief Superintendent Arazad Subong ay maya't maya nagkakandak kami ng command conference at naglalatag siya ng mga bagong strategy, no, and tactics para ma-improve yung aming anti-carnapping campaign. Isa na dyan yung aming tinatawag na Oplan Mr. C, yun ang sinasabing motorcycle riding criminals. No? Meron kaming pakikipag-ugnayan sa ating mga lokal na distrito at syempre sa probinsya rin para pag-usapan ito at maglatag ng mga bagong strategy. Isa pa rito yung pakikipag-ugnayan namin sa mga NGOs at saka LGUs. No? Maganda kasi yung nakukuha natin yung kanilang mga simpatsya at kooperasyon para lalong maging mabuti at maayos yung ating campaign against crimes involving motor vehicles. Ito ay patunay lamang ang pagpapalakas ng kanilang pakikipag-ugnayan sa komunidad at sa mga road users ay ang sentro ng kanilang serbisyo, gayon din ang pagpapatibay ng kanilang pakikipagtulungan at koordinasyon sa iba pang mga law enforcement agencies na katuwang nila sa kanilang misyon at magandang hangarin para sa lahat. Isa rin sa may tuturing na dahilan na matagumpay na kampanya kontra krimen na kanilang hinahawakan ay ang bunga ng pagsasabuhay ng strategic focus ni Chief PNP Police Director General Alan Lamadrid Purisima na Code P. Ito ay tumutukoy sa pagpapalawig ng kakayahan at kapasidad ng bawat personnel na kanilang unit sa pamamagitan ng continuous trainings at ang pagsasagawa ng mga specialized courses sa kanilang tauhan na sapat naman ang bilang. Isa dito ay yung tinatawag namin na Traffic Accident Investigation Seminar wherein ini-enhance natin yung knowledge ng mga HPG personnel to be a good investigator, especially on crimes against carnapping, hijacking, highway robbery, and all crimes involving motor vehicles. Nagkukonduct din po kami dito ng Motor Vehicle Inspector Seminar. No? Ito po yung mga tao na nakabantay tuwing magma-macro-etch po para makita po natin in the presence of the owner. No? Nagkukonduct po rin kami ng mga customer relations and customer cares, no, para sa ating quality service lane because we are in a frontline service, no. Meron kaming clearance, meron po kaming tinatawag na Special Operations Division na nagke-cater po dito sa mga nagko-complaints about carnap at nag-a-apply ng clearance, no. So tinuturuan po natin ang mga tao namin na maging maayos po sa pag-deal sa mga tao, pag-treat sa mga tao at masiyahan naman po sila sa serbisyo po ng Highway Patrol Group. Bukod pa riyan, ang HPG ay nagsasagawa rin ng iba pang mga pagsasanay para mas pag-ibayuhin pa ang kalidad ng kakayahan tulad na lang ng mga motorcycle riders ng kanilang unit. Meron din po kami ritong Gender Awareness Development Seminar, especially sa mga regions po natin, no?
every month nagsasubmit po sila niyan sa atin. So, ito pong lahat ng training na to, no, ay ginagawa. At siya nga po pala, meron din po kaming tinatawag na motorcycle riding course, no, tinatawag po nila na one of the dangerous training daw po ng PNP, no. Ito po ay dalawa, isang basic at isang executive seminar. Ito po, hinahasa po natin yung aming mga riders dito, no, na maging magaling sila sa pagmamaneho, especially sa highways. Dagdag pa rito ay ang mga magagandang estratehiya na kanilang pinapairal sa araw-araw at mga makabagong kagamitan at sistema na nakalaan at pinakikinabangan ng mamamayan. Yung mga bagong programa namin dito sa Highway Patrol Group ay yung aming pakikipag-ugnayan, especially dun sa aming may tinatawag tayong NALEC or SCT-MEAC, no? Yung Subcommittee on Traffic Management, Enforcement and Anti-Carnapping, no? Periodically, no, nagkikita-kita kami at nagsasagawa kami ng pag-uusap para makapagbuo kami ng mga bagong strategy, bagong programa para tuluyan na itong masugpo itong carnapping na to. At ang isa pa ay yung ating pakikipag-ugnayan din ng ating sa SITG, no, yung tinatawag natin na task force, no, yung task force group natin para imbestigahan itong mga kaso ng carnapping in coordination with the local police district and other concerned agencies. One of our programs here also is the implementation of Oplan Seaports, no? Kung saan naglalagay kami ng mga HPG checkpoints, no, on all roads leading to seaports para ma-check natin yung mga lumalabas sasakyan dito sa Manila papunta sa ating mga ibang lugar para ma-check natin kung they are free from any records, no, of if they are wanted or stolen vehicles. Bukod pa riyan, hindi rin maitatanggi ang iba pang mga operational accomplishments ng grupo, kabilang din ang enforcement of related laws involving motor vehicles na bunga ng kanilang mga intensified campaign at pagiging focus sa kanilang aksyon hinggil dito. Nariyan ang pagkaka-recover nila ng mga nakaw na sasakyan, pagkakahuli sa mga notorious na mga suspect at miyembro ng mga carnapping syndicate at rent-a-car syndicate na karaniwan na ang kanilang ginagawang modus ay rent-a-car na ginagamit nila sa mga iligal na gawain at pambibiktima ng mga kawawa nating kababayan. Kaya naman hindi matatawaran ang kanilang dedikasyon at magandang hangarin na mapabuti ang lagay ng ating mga motorista at mga kababayan, partikular na sa mga issue na kinakaharap sa lansangan. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapanood, no, meron po tayong Highway Patrol Group Unit, no, nationwide sa buong Pilipinas. Meron po tayong 17 regions na handa po na umagapay sa inyo, gumabay po sa inyo sa lansangan at kami po ay laging naririto upang matiyak po natin ang kaligtasan po ng ating kababayan, ang ating mamamayan. Para po sinasabi nga po namin na sa aming anniversary noon ay ang HPG po ay kaagapay nyo sa ligtas na lansangan tungo sa serbisyong makatotohanan. Ayon nga sa kanilang Director Police Chief Superintendent Arazad P. Subong, the Highway Patrol Group will never renege from its responsibility with more competence, discipline, excellence, better strategies, and enhanced professionalism in the pursuit of its mandated tasks. Sila na araw-araw nating kaagapay sa lansangan. Sila na sumasagupa sa init at ulan, laging nandyan sa lahat ng oras, laging maaasahan maging sa mga banggaan, trapiko, carnap, at iba pang mga krimen na kanilang tinututukan, pakaasahan na hindi kayo pababayaan. Yan ang HPG, higit sa lahat ay ang serbisyo sa bayan, serbisyong makatotohanan.
I-report ang inyong reklamo at sumbong sa Police at Your Service Hotline sa cellphone numbers 0908-821-8004 o sa 0917-790-7214 o tumawag sa telepono sa 723-0401 Local 3696 o Telefax 722-0650 at agad namin itong tutugunan. Bukod sa pagkakaroon ng bahay, isa rin sa mga itinuturi nating malaking investment ang pagbili ng sasakyan. Kaya naman babala ng HPG sa mga nagbabalak bumili ng segunda manong auto, suriin mabuti at hinga ng karampatang dokumento ang mga ito upang hindi tayo mabiktima ng karnap na sasakyan. Panoorin niyo po. Pangarap ng bawat isa ang magkaroon ng sariling sasakyan. Ang makapagpundar nito ay isang napakalaking investment bagamat medyo may kamahalan nga lang ang presyo. Kaakibat din nito ay ang mga samot-saring gastos para sa pagmimintena at pag-aalaga nito. Di ba't ang sarap sa pakiramdam kung ikaw ay nakasakay sa sarili mong sasakyan? Kahit sa ang lugar na gustuhin mong puntahan, tiyak na ikaw ay makakarating. Ngunit sa kagustuhan ng ilan na mapasakamay ang kanilang ninanais na sasakyan, marami sa ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran na bumili ng mga second-hand at slightly used vehicle. Ito ay hindi hamak na mas mura at pasok sa budget. Subalit sa pagkakataon na ito, tayo ba ay nakakasiguro na ang nabili nating sasakyan ay garantisadong hindi nanggaling sa iligal, nabilihan at baka naman isa na ito sa mga karnap na sasakyan. Kaya naman, mahalaga na malaman natin ang mga kinakailangan documentary requirements na dapat ihanda. Ganon din naman ang mga papeles na dapat isumite ng mga nagbebenta sa bumibili tuwing tayo ay bibili ng sasakyan. Tinatawag dito na Motor Vehicle Clearance Certificate, no? Kami lang yung operational unit na may kakayahan na mag-verify no, kung yung sasakyan mo ay hot car or tinatawag din ng hot car o kasama doon sa list ng stolen vehicles. No? So, all they have to do is to proceed to our MBCD office no, na nakabase dito sa Camp Crame at meron din kami all over Metro Manila. At magdala sila ng ORCR, original, at yung deed of sale. At kung halimbawa ang kanilang gustong i-apply yung mga change color or change body design, all they have to do is to bring their affidavit of change color and change body design. At syempre, no, bukod pa doon, dadaan pa sila doon sa macro-etching examination or physical examination. Dito pa lamang ay malalaman na natin kung talaga bang ang nagbebenta ng sasakyan ang siyang nagmamay-ari o otorisado na magbenta nito. Nararapat din na ating alamin ang mga palatandaan kung ang nabili ba nating sasakyan ay isang karnap. Madali lang, no, kasi marami kami dito magagaling na, we call them spotters, no. Madali lang para sa kanila because they know, trained sila, alam nila yung mga font, alam nila kung gaano yung space ng mga plate numbers from one another, alam nila kung ano yung bagong designs. So sa amin madali lang. And then when they are in the roads, they have this laptop, no, kung saan nakalagay doon yung database namin na na-check nila kaagad if they suspect na medyo may kakaiba, na-check nila kaagad doon sa aming Vehicle Information Management System. At dahil na rin sa makabago at modernong panahon, one click nga lang ay pwede ka nang maghanap at bumili ng gusto mong sasakyan sa pamamagitan ng internet. Tiyak na sulit nga daw ang perang ilalaan mo, pero kailangan pa rin suriin ng mabuti at pagkaingatan pa rin. Through internet, no, yung mga, di na tayo magsasabi ng mga pangalan, pero before na bilhin nyo yung sasakyan, ipa-verify nyo muna dito sa amin. Lalo't nakita nyo na napakamura. Bago lang yung sasakyan, na nakamodelo, and then makikita mo ang mura, syempre gusto mong bilhin, di ba? Sadyang masakit sa kalooban at nakapanlulumo kung sa atin mangyayari ang mawala ng pinakatatangi nating sasakyan, kaya naman laging inaalerto ng HPG ang kanilang hanay at hindi nagpapabaya upang tugunan ang mga hinaing ng ating mga kababayan na biktima ng carnapping at agarang aksyon upang ito ay ma-recover. Dito
Dito po sa HPG, bukod po sa aming pag-i-issue ng certificate, no, clearance certificate sa mga sasakyan na nagpapatunay na hindi siya carnap o hindi siya nasa hold order list, dito rin po ang pwede po kayong magsadya rito kung kayo po ay sakali po at nawala na po ang inyong sasakyan. All you have to do po is pumunta po kayo sa pinakamalapit na istasyon ng police kung saan po nawala ang inyong sasakyan, i-report nyo po. And then after that, you can proceed here. Pumunta na po kayo dito sa amin at doon na po ninyo ipa-alarma yung inyong mga sasakyan. Meron din po tayo, kaming sinasabi dito na lifting of alarm. Kung sakali naman po na recover na po yung sasakyan nyo, magpa-file din po kayo sa amin ng lifting of alarm. And then, yung tinatawag po naming Certificate of Non-Recovery. Ibig po sabihin, hindi po nagawang maibalik yung inyong sasakyan. So, kung yun naman pong sasakyan nyo ay naka-insured, so yung Certificate of Non-Recovery po na ini-issue ng Highway Patrol Group, yun po ang pwede nyong isumite sa insurance company para naman po maibalik man lang yung kahit konti po doon sa binayad niyo po doon sa sasakyan natin. Iba yung pag-iingat ang laging habili ng pamunuan ng Highway Patrol Group sa lahat ng nais bumili ng second-hand na sasakyan. Kaya naman binalaan nila ang mga potensyal na buyer na huwag paloloko at lumapit muna sa kanilang tanggapan bago pa mahuli ang lahat. Kung bibili kayo ng second-hand na sasakyan, siguraduhin lang na ipatingin sa aming Motor Vehicle Clearance Division na nasabi ko nga kanina, meron dito sa loob ng Krami, meron kami sa May Valenzuela, meron kami sa Caloocan, Pier, Pasig, Karingal, Pasay, Muntinlupa, no? Madali naman makuha yun, makita yan sa may mga bandang loob ng, sa loob ng LTO o sa mga matataong lugar. So, ipa-record check po ninyo yung inyong mga sasakyan, no? Para malaman natin kung talagang free siya from anything na sabihin natin nasa hold order siya, nasa watch list, or importante carnap vehicle. At sa huli, isang makabuluhang mensahe ang ipinarating ng direktor ng HPG na si Police Chief Superintendent Arazad P. Subong para sa ating mga mamamayan, commuters at sa lahat ng nasasakupan ng HPG. Ang inyong Highway Patrol Group ay hindi tumitigil sa pagkalap at pagpapatupad ng bagong konsepto at estratehiya upang paigtingin ang kampanya laban sa krimen ng karnaping, hijacking at highway robbery sa buong bansa. Kami po ay inyong laging gabay at kaagapay sa lansangan at nananawagan po kami na tayo ay magtulungan upang sugpuin ang mga krimen na ito para sa ating kaligtasan, matahimik at maayos na pamumuhay at pangangalakal. Kung may bibilhin kayong sigod na manong sasakyan o motorsiklo, maaari lang pong ipasuri ito sa pinakamalapit na opisina ng Highway Patrol upang matiyak ang tamang record ng mga ito at maiwasang mabiktima ng mga carnappers. Salamat po. Sabi nga, laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya para sa mga nagnanais na makabili ng mura at dekalidad na sasakyan o second-hand na gagamit sa pang-araw-araw, huwag mag-atubiling hingin muna ang payo ng mga eksperto at lumapit sa tamang ahensya bago pumasok sa mga alanganing transaksyon na maaaring magpahamak sa inyo.